بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na ating nag-iisang tagapaglikha. Nawa ang kapayapaan at pagpapala ay sumakanya nawa na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampu ng kanyang mga pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng tumatahak sa kanyang landas. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga kaalaman na napaka-importante sa buhay ng isang Muslim, lalong-lalo na ang mga taong nagpapalaganap ng katuruan ng Islam, ay ang kaalaman na kung saan tumutukoy sa tamang pamamaraan ng pagbabawal ng masama at pag-uutos ng mabuti. Kung tawagin natin sa wikang Arabic ay al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Tayong mga nasa matuwid na landas ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay naniniwala na hindi kailanman magkakaroon ng mapayapang pamumuhay ang mga Muslim sa kani-kanilang mga bayan, sa kani-kanilang mga lugar, maliban na lamang na isabuhay nila ang tunay na katuruan ng Islam. Kung kaya, tayo ay inuutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpalaganap ng mabubuting gawain, magpalaganap ng mga mabubuting katuruan, at ipagbawal ang mga masasama. Sapagkat ang isang mamamayan, kapag laganap sa kanila ang mga mabubuting katuruan ng Islam at kanila itong sinasabuhay, sumakakamtan nila yung tagumpay, yung katahimikan na kanilang pinapangarap sa buhay. At kabaliktaran naman, kapag ang isang mamamayan, isang lugar ay talamak sa kanila ang mga gawaing mga masasama o mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, so hindi rin nila makakamtan o matitikman yung buhay ng mapayapa, tahimik at malayo sa pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya, sinasabi natin na ang pag-utos ng mabuti at pagbabawal ng masama ay isa sa mga pinaka mataas na antas ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa banal na Quran. Sinabi niya, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات أو من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم." So itong aya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na kung saan tayo ay kanyang inuutusan na bumuo tayo ng grupo ng mga tao na walang gagawin itong grupo na ito maliban na lamang na mag-utos ng mabubuti at magpabawal ng masasama. At sa pamamagitan ng pag-utos ng mabuti na ito at pagbabawal ng masama, kapag ito ay tinangkilik ng mga tao, sumakakaroon tayo ng tagumpay. Katulad ng sinabi niya, "Wa ulaika humul muflihun." So itong mga
Itong pag-uutos ng mabuti, mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, at pagbabawal ng masama, kailangan natin sundin ang gabay at katuruan ng mga sinaunang mga mananampalataya o tawagin natin mga salafus salih sa pangunguna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba at ng mga sumunod pa sa kanila na kailanman hindi sila humiwalay sa tunay na gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala at gabay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Kung kaya ang mga ulama ay kanilang nilikom ang mga batayan o mga tinatawag natin na mga hakbang para sa pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama, na kung gayon, kapag ating sinunod itong mga hakbang na inipon ng mga ulama natin base sa pagsubaybay sa naging pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba at ng mga tabi'in, ay magkakaroon ng magandang bunga ang ating pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Subalit, kung hindi natin susundin ang gabay ng mga salafus salih, kung hindi natin susundin ang gabay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, gabay ng mga sahaba, gabay ng mga tabi'in sa pag-utos ng mabuti at pagbabawal ng masama, ay hindi malayo na hindi magkaroon ng magandang bunga ang ating gagawin o ating pag-uutos sa mabuti o mga mabubuti at pagbabawal ng mga masasama. So mga kapatid, narito ang mga hakbang na sinasabi ng ating mga ulama na dapat nating tahakin dito sa pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama, o di kaya pwede natin sabihin na pagdadakwa o pagpaparating ng mensahe ng ating relihiyong Islam. Una, yung sinasabi nila, an yakuna aliman bihukmi syar'i fima ya'muru bihi aw yanha an. Una, sa mga nagpapalaganap ng katuruan ng Islam, nag-uutos ng mabuti at nagpapabawal ng masama, dapat kailangan nila na mayroon silang sapat na kaalaman, no? Dapat mayroon silang kaalaman doon sa mga alituntunin ng Islam o mga batas ng Islam, doon sa kanilang ipag-uutos at ipagbabawal. Yun ang unang hakbang na nararapat sa isang taong nag-utos ng mabuti at nagbabawal ng masama. Yung alam niya, yung batas doon sa kanyang ipag-uutos na mabuti at doon sa kanyang ipagbabawal na masama. Ibig sabihin, halimbawa, yung ipag-uutos natin na mabuti, tiyakin natin kung anong kalagayan nito sa ating pananampalataya. Ito ba ay obligado? Ito ba ay sunnah? Ito ba ay mubah? Ibig sabihin, kung ikaw na nag-uutos ng mabuti, tiyakin mo muna yung ipag-uutos mo kung ito ba ay obligado, sapagkat iba ang pag-utos ng obligado sa pag-utos ng sunnah. Hindi maaari na ang pag-utos natin ng obligadong mga kautusan sa Islam ay gayon din ang pag-utos natin sa mga sunnah na katuruan din ng Islam. O di kaya yung mga mubah o pinapayagan lamang sa ating relihiyong Islam. Sapagkat ito ay magiging malaking problema kapag hindi natin kayang pag-ibahin ang obligado sa sunnah at sa mubah. So yun ang ibig sabihin na sinasabi niya, dapat alam ng tao na nag-uutos ng mabuti kung ano ang kalagayan ng mabuting kanyang ipag-uutos. Ito ba ay obligado? Ito ba ay sunnah? O ito ba ay mubah?
o di kaya pinapayagan lamang sa ating relihiyong Islam. So ang patunay natin dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, no? O sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na patungkol kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq." So si Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang inuutusan si Propeta sallallahu alaihi wasallam na gawing batayan niya sa pagpapalaganap ng anumang batas Islam, kung ano ang ibinaba sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang iniuutos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na naaayon sa Quran, yun ang kanyang ipag-uutos sa mga tao at yun din ang kanyang ipagbabawal sa kanila. Na kung saan, sabi niya, wala tattabi' ahwa'ahum. Huwag mong sundin ang kanilang mga sariling kagustuhan na ibig sabihin, susundin mo yung kanilang kagustuhan at tatalikuran mo yung katotohanan na dala-dala mo, sapagkat yan ay isang malaking pagkakamali. So mga kapatid, yan ay isa sa tatandaan natin kapag tayo ay mag-utos ng mabuti, siguraduhin natin na yung ating ipag-utos ay alam natin kung ano ang kanyang katayuan sa ating relihiyon. Sapagkat, katulad na sinabi nga natin, hindi pareho ang obligado sa sunna. Kasi magkakaroon ng problema kapag ang pag-uutos natin sa mga obligado ay gayon din ang pag-uutos natin sa mga sunna. So magiging ang mga tao ay magiging pabigat sa kanila ang Islam. No? Halimbawa, yung mahigpit na pag-utos sa pagsasala, na kung mayroong mga tao na hindi nagsasala, so sasabihin natin sa kanila, yung sala ay obligado. Kapag hindi nila isinagawa ito, ay magkakaroon sila ng kaparusahan. Magkakaroon sila ng kaparusahan sa kabilang buhay. So, sapagkat yung sala nga na ating ipinagutos sa kanila ay isang sa mga mabubuting kautusan ng Islam, subalit ito ay obligado. Ito ay obligado. Pero kung halimbawa, ipag-uutos mo sa isang taong nagsasala na sa pilitan na kailangan pag siya ay magsasala, dapat nakatub siya, no? Nakasuot ng ganito, katulad ng suot-suot ng mga Arabo. At sasabihin mo, kapatid, kung magsasala at wala kang tub, wala rin silbi yung pagsasala natin. So ito ay pabigat sa mga tao kapag hindi natin pinag-iba yung obligado sa sunna, no? Yung obligado sa sunna, kapag hindi natin pinag-iba, so magiging pabigat sa mga tao ang pag-utos natin. Yun ang ibig sabihin ng sinasabi ng mga ulama, dapat alam natin, tiyak natin yung ating ipag-uutos kung ano nga ba ang kalagayan niya sa batas ng Islam. Sapagkat kung halimbawa ang ating ipinag-utos ay obligado, so talagang mahigpit tayo doon. Pero kung ang ating ipag-utos ay sunna lamang, no, kahit na hindi isinagawa ng tao ay hindi naman maapektuhan yung obligadong kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at tanging nabawasan lamang yung kanyang gantimpala, ay hindi natin pwede higpitan na katulad ng obligado. At sasabihin natin, kapatid, kung magsasala ka na wala kang turban, kung magsasala ka na hindi ka gamit ng siwak, at sasabihin mo, yung pagsasala mo ay hindi tanggap, so magiging pabigat ito sa mga tao. Yun ang mga halimbawa doon sa sinasabi ng mga ulama na dapat ang ating ipag-uutos na mabuti ay alam natin kung ano ang kalagayan niya sa ating relihiyong Islam. So, sana malinaw po yun mga kapatid, no? Yung una sa mga hakbang o mga kondisyon sa pag-utos ng mabuti, no? Gayon din, no? Sa pagbabawal ng masama. Kailangan alam natin, ano ba yung masama na ipagbabawal natin? Haram, na katulad ng baboy, no?
O katulad ng pag-inom ng alak o at sinasabi natin na makruh, no? Ibig sabihin, hindi naman humantong sa level ng haram. So, iba po ang higpit natin kapag ang gagawin ng tao ay haram, talagang itinakda na ng ating relihiyong Islam na ito ay haram, doon sa sinasabi na makruh lamang. Hindi naman dumating siya sa punto na haram. Kasi ganun din, magiging pabigat sa mga tao kung lahat ng ipagbabawan natin sa kanila, ilalagay natin sa isang level na haram. Haram, haram, haram. Pero hindi mo alam na mayroong tinatawag na mga makruh na hindi naman ganun kabigat, no, doon sa haram. So, iyan ang isa sa mga dapat nating pansinin, tayong mga nagpapalaganap ng Islam, tayong mga gustong turuan ng mga tao sa mga mabubuting katuruan ng Islam at ipagbabawan natin sa kanila ang mga ipinagbabawan ng Islam, dapat siguraduhin natin kung ano ang kalagayan ng ating ipag-uutos, ano ang batas dito ng Islam. Okay. Sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang talata, sabi niya, "Wala takhfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula." So, si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagbawalan tayo na huwag tayo agad-agad na nagsasabi na ito ay wajib, ito ay sunnah, ito ay haram, ito ay makruh na wala tayong sapat na kaalaman. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kang makialam sa mga bagay na wala kang kinalaman, wala kang alam. Sapagkat ang pandinig, paningin at ng puso, lahat ng mga iyan ay tatanungin sa kabilang buhay sa kanilang mga ginawa. So mahigpit po mga kapatid na ipinagbabawal sa Islam na nagpapalabas tayo ng batas na wala tayong sapat na kaalaman dito. Ibig sabihin, hindi dapat sa isang tao na nag-utos ng mabuti na agad niyang sasabihin na ito ay wajib, na hindi niya sigurado kung ito ba ay wajib. Ito ay sunnah, na hindi siya sigurado na ito ay sunnah. At hindi rin maaari na sasabihin na ito ay haram, na hindi niya alam kung ano ang batayan para tawagin niyang ang bagay na iyon, ang gawain na iyon ay haram. Ito ay makruh na wala siyang sapat na kaalaman kung talagang yung kanyang ipagbabawal ay makruh. Yun ang ibig sabihin ng talata na ating binanggit na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. So marami pa ang mga katibayan na pinag-iingat tayo ng ating relihiyong Islam na huwag tayo basta lamang nag-uutos ng isang mabuti o magpabawan ng isang masama na hindi tayo nakatitiyak kung ano ang kalagayan nito, anong estado nito sa ating relihiyong Islam. Okay. Pangalawa, sa mga kondisyon o mga hakbang, sabi rito, an ya'lama bihalil ma'mur. Okay? An ya'lama bihalil ma'mur. Ibig sabihin, una, kabilang sa mga hakbang na dapat natin isaalang-alang sa pag-utos ng mabuti at pagbabawal ng masama, ay kilalanin natin, tiyakin natin kung ano ang kalagayan ng tao na ating pag-uutusan ng mabuti. At kilalanin natin yung tao na ating pagbabawalan ng masama. Anong ibig sabihin yan? Yung tao na pag-uutusan natin, siguraduhin natin, siya ba ay nasa kalagayan na dapat niyang gawin yung obligado? Kung halimbawa, mayroon kang nakitang bata na wala pa sa tamang gulang, at pinalo mo dahil gusto mo siyang pilitin magsala, at sinabi mo, magsala ka dahil obligado sa iyo ang sala. So wala pa siya sa tamang gulang, no? Hindi pa siya dumating doon sa kondisyon na magiging obligado sa kanya ang sala. Pero ang dating ng pag-uutos mo sa kanya sa sala ay
parang nandun siya sa estado na obligado na sa kanya ang sala. Kung kaya binatukan mo, o kaya anong ginawa mo, so hindi po tama yon. Dapat siguraduhin natin na yung pag-uutusan na yung tao na uutusan natin ng isang mabuti o isang pagsamba na iniisip natin na ito ay obligado sa kanya, ay siguraduhin natin na siya ay pasok ba doon sa kondisyon na obligado sa kanya, o baka naman hindi pa siya pasok doon sa mga kondisyon na magiging obligado sa kanya ang sala. Kung kaya ang tanging magagawa lang natin ay iparating sa kanya ang mga magagandang balita sa sala, mga nung tawag dito, yung mainganyo siya sa pagsasala. Pero wala tayong karapatan na pilitin siya, paluin, batukan, dahil hindi siya nagsala, na wala pa siya sa tamang gulang. So ang tanging magagawa lang natin ay paliwanagan, iinganyo siya, na sana, anak, pagka ikaw ay dumating sa tamang edad, dapat tangkilikin mo ang sala, hindi mo dapat pinapabayaan ang sala, sapagkat obligado yan sa mga may edad na, sa mga nasa tamang gulang na. Pero kung halimbawa, maliit pang bata, hindi pa dumating sa tamang oras, na magiging obligado sa kanya ang sala, ay nagtakda ka na ng baston, na kada sala, binabastonan mo, binabatukan mo dahil hindi nakapagsala, abay, hindi po yan tama sa katuruan ng Islam. Yun ang ibig sabihin na sinabi niya, an ya'lama bihalil ma'mur. Dapat alam mo kung sino yung pag-uutusan mo. Okay. Okay. Isa rin, yes, yung sinabi nga natin na yung kabilang din sa halimbawa na kailangan natin makatiyak kung ano ang kalagayan ng tao na ating pag-uutusan. No? Halimbawa, sasabihin mo sa isang tao na, kapatid, dapat mo magsala ng sunnah. May nakita kang tao na pumasok siya sa masjid, o nakita mo sa masjid na nakaupo at agad mong sinigawan. No, halimbawa, kapatid, bakit hindi ka nagsala ng sunnah? So, mali yun. Dapat aalamin mo muna kung siya ba ay nakapagsala o hindi. Kasi natagpuan mo siya sa masjid, nakaupo siya. So, dapat tiyakin mo muna kung nakapagsala ba siya ng sunnah o hindi. Hindi yung agad mo siyang lalapitan at sabihin mo, aba, kapatid, dapat kang magsala ng sunnah. No? Malay mo, nakapagsala na ng sunnah. Kung kaya si Propeta sallallahu alaihi wasallam ang isa sa mga huwaran natin o pinakahuwaran natin sa ganitong pag-uugali, na minsan siya ay pumasok sa masjid ay mayroon siyang nadatnan na lalaki, no? Na nauupusan na yung lalaki. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Asallaita? Nakapagsala ka ba ng sunnah?" Sabi ng lalaki, "Hindi." No? So, nung malaman ng propeta, ang sagot ng lalaki ay hindi pa nakapagsala ng sunnah, saka na sinabi ng propeta ay mainam na magsala ka ng sunnah bago ka umupo. Nakita natin yung tinatawag ng mga ulama natin na dapat tiyakin mo muna yung sitwasyon. No? Hindi yung may nakita kang tao at agad-agad mong hinusgahan na hindi nagsala, o kaya yung mga iba pang sitwasyon na yun na nga, hindi nga natin tinitiyak kung ano ba talaga ang sitwasyon at agad tayo nag-utos ng masama o nag-utos ng mabuti at nagpapabawal ng masama. So hindi po yan tamang katuruan ng Islam, mga kapatid. Okay? Okay. Pangatlo, sa mga hakbang o mga syurot ng pag-utos ng masama, pag-utos ng mabuti at pagbabawal ng masama ay yung alam natin, no? Alam natin yung yes. At kaya natin, okay. Nandun tayo, an yakuna qadiran ala al-qiyam bil amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar bila dararin yalhaquhu.
Okay. So isa rin yan sa pinaka-importante sa mga nag-utos ng mabuti at nagpapabawal ng masama, no? Yung tayo ay nasa kalagayan na kaya natin ipag-utos ang mabuti, kaya natin ipagbawal ang masama na walang mangyayari na kapahamakan. Walang nangyayari na kapahamakan sa atin. So ano po ang halimbawa nito? Kung halimbawa mag-utos ka sa isang tao na hindi nagsasala, sasabihin mo sa kanya, kapatid, hindi ka nagsasala, no? Impyerno ang bagsak mo dahil hindi ka nagsasala. Pero kung sa tingin mo naman, yung pagbabawalan mo, pagsasabihan mo ng ganon, ay mayroon siyang hawak na kalibre 45, no? Na kapag sinabi mo sa kanya, kapatid, impyerno ka dahil hindi ka nagsasala, ay babarilin ka. So hindi po pwede na sabihin natin ng kapatid, magsala ka. Maghintay tayo ng tamang panahon, gumawa tayo ng ibang paraan na makakarating sa kanya yung mensahe na walang maidudulot sa atin ng kapahamakan. Okay? O di kaya, mayroon kang nakita na gumagawa ng masama, no? Halimbawa, naninigarilyo. At agad mong puwersahan, inagaw sa kanya yung sigarilyo. At ang naging labas nito, nagalit, nainip, yung tao na pinagbawalan mo ng paninigarilyo at binatukan ka. So, hindi rin tama yung ganung pamamaraan. Sabi nga ng mga ulama, sabi ng mga ulama natin sa Ahlus Sunnah wal Jamaah, siguraduhin natin na yung pag-uutos natin ng mabuti at pagbabawal ng masama ay hindi magdudulot ng kapahamakan. Okay. Kung ito ay magdudulot ng kapahamakan, hindi tayo inuutusan dito. Sapagkat ang sinabi nila subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, at sinabi pa niya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ibig sabihin, sinabi nila subhanahu wa ta'ala, katakutan niyo si Allah subhanahu wa ta'ala, sundin niyo si Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa inyong kakayahan. At hindi kailanman ipinag-utos sa inyo ang hindi niyo kakayanin. Yun ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, tinuruan tayo. Ano ang mga estado o mga maratib, yung mga kalagayan ng pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Sabi niya, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Ang sino mang makakita sa inyo ng isang masama, kung kaya niyo pigilan sa pamamagitan ng kamay, pigilan niyo. Kung kaya niyo, pigilan niyo. Pero kung hindi kaya, anong sinabi na? فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. Kung hindi mo kaya na pigilan yung masama sa pamamagitan ng kamay dahil magdudulot ng pinsala sa iyo, no? Fabilisan, sa pamamagitan ng dila. Pagsasabihan natin, bibigyan natin ng magandang payo yung tao na gumagawa ng masama. Pagsasabihan natin sa mahusay na pamamaraan para maunawaan niya yung kanyang ginagawa na masama ay masama at baka sakaling itigil niya. Faman lam yastati', sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung hindi mo pa kaya, dahil kung pagsasabihan mo siya, magagalit siya, mapipinsala ka, no? Kasi halimbawa, pagsasabihan mo, presidente. So, sino ka para pagsabihan mo yung presidente? O di kaya, pagsasabihan mo, mababa lang ang tingin niya sa iyo. Pero, ang tingin niya sa sarili niya, mas mataas siya kaysa sa iyo. So, mahirap na pagsabihan yung mga ganung tao. Pero anong gagawin natin? فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. Kung hindi mo pa kaya na pagsabihan dahil magdudulot ng pinsala o kapahamakan, فَبِقَلْبِهِ. Sa puso mo, ilagay mo sa puso mo na yung ginagawa ng taong yun ay masama at ipanalangin mo na nawa ay ilayo siya ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa masasama na kanyang ginagawa. So yan mga kapatid ang pamamaraan, gabay ng Ahlus Sunnah wal Jamaah sa pag-utos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Na kung saan sinasabi nga natin, kailangan natin ito
tahakin. Kailangan natin itong gawing gabay natin sa buhay, sa pagdadakwa, sa pag-utos ng mabuti, pagbabawal ng masama, dahil ito ang magbubunga ng maganda, magbubunga ng kapayapaan, at matatanggap ng mga tao ang ating pagpaparating sa kanila ng mga mabubuti at pagbabawal sa kanila ng mga masasama. Okay, so mga kapatid, itong tinatalakay natin na manhaj ahlus sunnah wal jamaa fil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar ay siguro mga 2 o 3 episode, no, para medyo mabigyan natin ng magandang paliwanag at hindi masyadong mabilisan yung ating pagpapaliwanag para maintindihan natin. So nakailan na tayo? Nakatatlo tayo dun sa mga tinatawag natin na mga kondisyon sa pag-utos ng mabuti at pagbabawal ng masama, alinsunod sa gabay ng mga salafus salih o kung tawagin natin ahlus sunnah wal jamaa. So mga kapatid, nawa may napulot tayong aral dito, lalo na sa aking mga kapatid na masipag sa pagdadakwa, no? Napakalaki po ang responsibility natin sa pagdadakwa, na kung saan dapat natin malaman ang mga gabay ng mga salafus salih sa ganitong larangan para magkaroon ng magandang resulta ang ating pagpapalaganap ng katotohanan. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa ay nadagdagan dito ang ating kaalaman at mapabilang tayo sa mga tao na nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama sa tamang gabay at pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.